yung pressure, I really think that pressure is a privilege. It's what makes you. You know, the more I think about pressure, the more pressured I am. I feel like mas nalabas ko yung best ko. That's why we're so thankful kasi una pa lang alam namin na malaki na yung hihingin sa amin itong proyekto na to. You know, 390 million reads. It's such an honor to play Ezekiel Roswell, and of course, you know, si Amy, play alongside Ren Escanio. We're just so grateful na tinanggap kami at, you know, na-enjoy ng mga tao yung mga pinaghirapan namin. Actually, we're not even halfway there. Nasa episode 7 pa lang tayo, pero grabe na yung init ng pagtanggap ng mga tao. So, yeah, hanggang episode 20 to. Yan. Oo, so wala pa pala sa hub, pero talagang grabe, may celebration na ngayon, may pa-press ko na reunion. Oo. Ako naman po, nung bago po kami mag-umpisa, hindi ko talaga, wala akong expectations. Parang, ang nasa isip ko lang noon, I'm so happy and grateful kasi meron po akong work. And bonus na lang, malaking bonus pag tinanggap ng mga tao, pag may mga nanood. Kaya parang, lahat po ng mga pinagpapagura namin, araw-araw sa taping, lahat ng puyat, lahat po ng pagod. Hindi kasi talaga siya madali. Diba? Lalo na sa character ko. So parang sa mga nakikita ko ngayon kung paano siya tinatanggap ng mga tao, sobrang worth it talaga lahat. As in parang nasa point kami ngayon na parang kung ito yung nabigay namin, parang mas meron kaming motivation na mas ibigay palalo sa kanila kasi ang sarap-sarap ng minahal nila pabalik kung ano yung minahal namin na project. So yeah, we're so grateful. Yun, oh. Siyempre yung Bibo 1, di ba? Known for bubongga ng series, top-rated yung sa mga bagets, di ba? Oo, pero yun, eto daw ngayon yung nangabog doon sa mga series na yun. Oh. I feel like, yeah, that's true, but I feel like there is an advantage if may mga experiences yung makasama mo. And I feel like because of those experiences, parang we give so much to the table. And so, yeah, very thankful na talaga na it's sobrang timing at nitong na binigay sa amin itong proyekto na to. That's why we were able to showcase our talent, and at the same time, sobrang it doesn't feel like we're working with Ren and working with the team. Yan, oo. Meron na rin ba kayong bonus? Oo. May bonus mong binigay si Boss D? Kasi parang Ren gusto malaman ni Tita Aster, syempre co-manager siya, di ba? Depende sa iyo, tita, kung natin yung mga ganyang bagay. Sorry, medyo may hina. Depende sa iyo, tita, kung mapupush natin yung mga ganyang bagay. Tita Aster? Oo, di ba? Tita Aster, i-push mo para may commission ka. Yan, pero mas masarap kung may bonus, di ba? Tama? Joseph and Ren? Siguro ano po, bonus po sa amin kapag nagka-season 2. Mas gusto mo yung season 2 kesa sa monetary. Or movie. Okay. Mas work po, mas work. Boss, hello po. Marco, yan. Yeah, same. You know, I feel like yun yung pinaka-magiging bonus namin pag nakita namin nanganganak yung mga projects namin, that means we're effective as a team. So, yeah, positive component. So nice. Pero alam mo, Rena, napansin ng lahat, blooming ka. Is it because of Joseph? Or baka naman nadidevelop na kayong dalawa? Hindi, una po sa lahat, napakagaling po ng love team ko today. Yung love team ko po, stylist, as in, tinulungan po nila ako. Kasi Okay pa yung dating mo. Hindi, actually hindi ka nakilala ni Tita Aster mismo. Ako po ito, Hindi ka Tita nakilala. Aster. Kakaiba talaga ang dating mo. Thank you po. Pero, I guess ito yung blow kapag happy ka talaga. Kasi, di ba, happy tayo, no? Hindi, masaya po talaga kami. As in, kanina po galing kaming taping. And actually ako kahit late kami natapos kasi last 2 days na lang po kami. So, tinatapos na namin talaga lahat. Opo, pero pero yung pakiramdam parang hindi siya nakakapagod at all. Kasi happy sad talaga kami, lahat kami nag-enjoy. So last 2 days, naku, Yeah. Joseph, ano mamimiss mo kay Ren?
siya. No, pero we're always in touch naman eh. Palagi kami magkausap. And yeah, so, and I'm sure marami pa akong gagawin na to. Ang bongga ng Very pagkakasabi positive. mo, we're always in touch. Yan, bongga, di ba? Oo. Pero yan lang, thank you and yan, congratulations, bongga. Thank you so much. So sabi mo yung kanina, you don't mind maraming notifications. Lalo mo pag galing kayo na yung notifications. Okay lang. Okay, so we have a TikTok content creator. Let's have World of Jongs. Hi! Ayun. So, ito yung question ko. Nung pinanood kasi namin yung episode 1, parang minsan kami yung napapagod sa iyo rin. Diba? Parang ang dami-dami yung ginagawa, very, very hyper siya. And as the story goes by, very hyper ka, Vincent Joseph, very nonchalant. Diba? So, my question is, napapagod ka ba habang tinitape mo tong My Husband is a Mafia Boss? And ano yung masasabi niyo sa ginagawa niya dito sa series? Of course, syempre patawa lang din kami. Mami-feel po talaga namin minsan parang nakakapagod siyang gawin. Pero fulfilling po kasi siya eh. Lalo na kapag mahal mo po yung ginagawa mo. So ako parang ang haba ng mga lines. Sobrang haba ng mga linya, ganito kakapal yung mga script namin everyday sa taping na kailangan namin gawin ng mga eksena. Tapos every sequence parang halos lahat ng emotions, parang lahat ng emosyon pinapalabas talaga ni Amy. Like, magiging masaya siya, tapos magpo-fourth wall siya, mag-iiyak siya. So parang, ang chaotic talaga. So ako parang, dahil sobrang in-embrace ko yung character and minahal ko siya, parang hindi ko na actually nararamdaman to the point na parang na-absorb ko na talaga na nandadala na sa bahay. So parang nagiging less yung work for me kasi ganun ko siya ka napasok, I guess. And masaya kasi yung maging Amy Romero eh. And siguro hindi mo mafe-feel na may mabigat ka din dinadala or napapagod ka kada taping kung matagal mong inantay. I guess, yun. Well, same thing sa akin. Sobrang lapit sa akin ng character ni Ezekiel. And yeah, it's the challenge is big. Every taping, grabe yung challenge namin. To the point na nagtatanungan kami na kaya ba natin to, kaya ba natin to. We're gonna see 6 pages scenes, 8 pages scenes, and nag-throw lines kami for 2 hours, 3 hours. So we're just throwing lines kasi yung challenge sa kanya, grabe, sobrang daldal ni Amy. And yung sa akin naman, as in puro English. You know, it's at the end of the day, it's not my first language. So it's quite also a challenge for me. Kaya grabe yung challenge namin sa isa't isa. Pero at the end of the day, you know, humuhulog kami ng lakas sa bawat isa. And sobrang na-inspire ako ni Red because sobrang hard working niya. And just whenever I think about that, you know, palagi kong isip that, you know, dapat mas galingan ko pa, dapat mas magtulungan pa kami, maghilahan mo kami pataas. Kaya, yeah, it's just very thankful na sila yung partner ko. Ayun. Thank you so much. And I just knew that yung last month, Aris pala si Ren. So kaya talagang super hyper ka pala talaga dito sa role. Actually, ang nilagay ko po talaga sa background ni Amy, I think Aris. Aris talaga. Aris din talaga siya. Aris energy siya. Aris energy. Actually, mag-birthday tayo. For Tina. Oh my gosh. Ayun, yun na naman. Same saka. Same sa ganyan. Parang minsan Amy din ako ganyan. Sorry. Thank you so Thank much. you po. Thank you so much. It's a tie. Pero na naman, sabi mo kanina, ang tagal mo inintay din to. And you really deserve this. I mean, for the longest time, you've been working really hard. And now, ito na yung harvesting season mo. Yun ni Joseph, diba? Congratulations for that. Next, let's have from Random Republica, Miss Kate at the heart. Hi, Miss Kate. Hi, good afternoon, thank you, CJ. Ang ba yung instance or moment yung nagpa-realize sa inyo na hit nga talaga yung series? And parang can you give us a glimpse kung ano yung pagbabago ngayon pag lumalabas? To be honest, I've been on the industry for almost 20 years. So alam ko kapag yung material puputok. Ever since na nabasa ko pa lang siya, sabi ko sa kanya, this is gonna be great, this is gonna be great. We have to do great. Alam mo yun, mas parang pinipressure ko siya to the point na parang hindi enough yung ibigay namin yung best namin, but we really have to push kasi sobrang daming taong naniniwala at
sobrang invested sila sa libro at especially sa character ni Ezekiel and yeah, from the very beginning, alam ko na na it's gonna be great. Especially nung dumating si Direct Fifth, first day namin, nakita ko yung kung paano niya ginagawa, sabi ko, okay, we're in good hands, this is gonna be good. Alam niyo po ako sa totoo lang. Nung isang araw nga po, tinanong ko pa yung RM ko. Sabi ko, totoo ba ito mga pinopost ng Viva? Or baka clickbait lang? Sabi ko gano'n. Baka pa baka way lang po nila para mas curious sa mga tao ganyan. Tapos sabi ni Ate May, sabi niya, ano ka ba, hindi naman sila mag-post ng ganyan kung hindi totoo. So, actually, pag marami pa ako nababasa good comments, ganyan. As in, pinipigilan ko yung sarili ko magbasa. Parang, hindi ko pa rin masyado matuwa. Baka makampante ka, baka hindi ka na mag-effort, or baka mawala yung fire, ganyan. So parang, lagi kong iniisip na parang, hindi pwedeng tumigil dito. Na nakikita ko nagugustuhan siya ng mga tao. So, parang, yun, pero hindi ko pa siya fully ma-absorb. Ganun po. Tapos minsan parang one time, kapag lumalabas po kasi ako, minsan hindi naman ako nag-aayos, lagi ako nakakap, ganyan. Dati po, as in wala talagang nakakakita sa akin. Parang apparition lang ako ganyan, wala pong nakakakita sa Ano akin. yung apparition? Tapos po ngayon, parang kahit nakakap ako, hindi kita yung mukha ako, biglang may magpapapicture. So parang, okay, parang may ganun na sila na parang magiging familiar na sila. So minsan parang pag nag-grocery po ako, parang diba, nagpapapicture sila kahit nakapakit yung mukha ko, parang, okay, may nanonood nga. Parang kung gano'n yung mga napapansin ko, mga kakaibang bagay at pagbabago ngayon. So, thankful po ako doon. Kasi dati parang pangarap ko lang yun yung makita ka ng mga tao, diba, parang makita nila yung kung ano yung potential mo, kung ano yung mga kaya mo gawin. And then ngayon parang nakikita na nila unti-unti. Saya. Yung second question ko, nabanggit ni Joseph kanina na you're in touch. So, parang na-observe din talaga kasi dati parang medyo nahihiya ka pa kay Joseph. Ngayon, can you share with us kung paano yung interaction niyo off-cam, non-stop chat ba yan? Paano kayo? Nagpapadalahan din ba kayo ng news? Well, we're in touch in a way na parang na-enjoy mo yung kwentuhan. And yeah, well, mostly naman pinag-usapan namin about, the series, about, sometimes yung mga buhay namin. And yeah, masarap kausap si Ren. And marami kaming napapag-usapan sa kahit yung mga sensitive topics. And basta yun, marami kaming, we're very comfortable pag-usapan kahit to the point nga na minsan kahit na nagkakaroon kami ng tampuhan. Inuupuan namin, and then we're both mature. Naayos naman namin. So I think kasama talaga sa in any relationship na magkakaroon ng tampuhan. And I feel like the more na nagkakaroon kami ng problem, tapos pag naayos namin, mas naging solid yung bonding namin sa isa't isang stand. Kilala ko siya. And Mukha lang po yun na nahihiya po ako. As in, ako po yung pinakapagulo sa buhay niya ngayon, I guess. Ako po, sobrang thankful po talaga ako na si Joseph po talaga yung kasama ko dito sa project na to. Honestly talaga, and genuinely. Kasi marami na po akong nakatrabaho before na mga nagiging kaibigan ko. Pero hindi po ako parang sa point na naging ganito ako comfortable. Or siguro syempre inalaw ko din yung self ko because part siya ng work na kailangan ko maging fully 100% comfortable with him para mas maging natural kami on screen. Pero kasi hindi lahat nakapasok ng ganito ka-personal sa buhay ko. Kasi ako parang nagmataas ng walls, na parang, taping friends lang mga yan, hindi naman yung mga ganun po. Pero ngayon parang umaabot kasi sa point minsan kunwari, may mga nagagawa-gawa siyang parang, ganun kami ka-comfortable sa isa't isa na kaya ko mag-open up sa kanya kapag hindi ako comfortable or kapag yung ganun po. So, I guess nasa level kami ng your relationship namin na nakabuo talaga kami ng ganun klaseng bond. Yeah. No? Itantawa na Joseph. Okay. Okay, thank you so much, Ms. Kate. Beautiful. Next, let's have from another TikTok content creator, Patrick Fresno, in the house.
Hi, Pat. Hello! Una po, nandito po ako, sir. Unang-una po, I want to say na sobrang proud ako from nung screening pa lang natin nung una, alam kong papatok to. Ngayon nga, #1 series na to. And ang aking tanong ko lang is, dahil nga patok na patok may happiness sa Macchio Boss, ready na po ba kayo for a movie? And kung ready po kayo, anong movie ang gusto nyong gawin? Hi Patrick, by the way, I'm a fan. Fan ako ng mga reviews mo and thank you so much for reviewing my husband is a Thank you Macchio Boss. po. Alam naman natin kung gaano ka-transparent. So, we're thankful. Movie, actually, sinasabi ko sa kanya, I wanted to heavy drama. Yung mas totoong tao. Kasi di ba, si Ganay very, like, yung character niya, it's new to me. But I wanna portray like a really normal. And I wanna do heavy drama with Rick. I think it's gonna be a good one. Thank you po. Same. Hi pa, thank you sa pagpunta. And thank you kasi lagi ako kinakabahan pag nagre-review kayo eh. So far naman, yung, diba, magaganda po yung mga nasasabi niyo, so maraming salamat With the sound po. effects. Yes, correct. With gigil. With gigil. So maraming salamat doon sa lahat. And siguro ako, kung movie parang gusto ko pong Philippine adaptation ng isang Korean film. Parang ganun. So parang more on rom-com, pero may drama, yung ganyan. Para mas malabas pa namin yung sa ganung side namin. And yun, wala lang. Gusto lang din po namin may mapatunayan pa. Subukan niyo po. Try niyo po kami. Try lang po. Try lang. Try lang. Why not? Movie, Why not? ganun. Thank you po. Thank you po. Thanks, Pat. Beautiful. Next, let's have from TikTok, People's Journal, and PM, Tita Aster Amoyo. May mga fans ako dito. Mga fans ni Ren at saka ni Joseph. Tumayo daw ako para makita ko. Yes, please, Tita Aster. Saan po kayo? Alam mo yun. Nakita po yung There, I dress see mo you po, now. Tita Asta. Ah. Para makita po yung dress. Okay. OOTD. Di ko tuloy alam kung tatanong ko sa inyo. Doon ko lang pipikapin sa interview, exclusive interview ko sa inyo sa TikTok with Aster Moyo, sa vlog ko. Sa YouTube channel, di ba? Napanood nyo na, di ba? Kakaiba yung tinginan yung dalawa. So, susugan ko lang yung ni June Lalin kanina. Ito walang to ha, hindi to put on, wala itong just because anak-anakan ko si Ren. Walang to ha. Kasi never ako nakikialam sa personal na buhay, lalo na sa love life ng anak-anakan ko. Never. Huwag lang pababayahin yung trabaho. Ang ko lang doon, ibang klase ang tinginan nyo sa isa't isa. Malalagkit ha, hindi natural na natural yun dahil tayo lang tatlo at saka yung crew ang tao doon. So, parang ibang-iba yung tingin nyo sa isa't isa. Was that for real or there's something, may kakaiba? Basta may kakaiba sa inyong dalawa? Sample nga, patingin ng tingin. Okay. May follow-up yan ha. Sige, atay ko muna yung sagot nyo. Well, I think sa lahat naman ng makaka-partner mo sa pelikula, sa series, talaga hindi maiiwasan na, ma-develop ka. Hindi maiiwasan na May reaction makilala mo yung dito. tao, magustuhan mo yung tao, magalit ka sa tao, ano ba yan. Pero, yeah, so far I'm very lucky and thankful na sobrang healthy yung relationship namin sa isa't isa. At parang for us, at the end of the day, ang priority namin is, mag-focus kami dito sa team up namin. And mas galingan pa namin sa mga opportunities na darating. And kung nagkakaroon man kami ng tampuhan, I always tell her that our tandem is bigger than us. So hindi tayo dapat maging selfish na nagtatampuhan tayo. At the end of the day, we have to overcome itong mga pagsubok natin as a team. So, yeah. Opo, tama po yun. Siguro po yung mga ganang tinginan ko, yung tinginan kapag kapag ganun ka-comfortable sa isa't isa. And ako po personally, nafe-feel ko po talaga kay Joseph na palagi po akong safe.
So, safe space ko po talaga siya. Kasi kaya po siguro may ganong connection. And yun po, tita. Ako po, alam niyo naman po, tita, sobrang tagal ko pong inantay na mabigyan po ako ng break. So parang, like, may walls pa din. Kailangan maging smart tayo lalo ngayon sa panahon na to. So I guess, gusto ko pong yumaman. Gusto ko pong hindi. Honestly, matagal ko po ito tayo. So yung focus ko po right now is yung career ko po talaga. And kung dumating naman yung mga tamang tao, siguro mas maiintindihan po nila na first love ko po talaga is yung craft ko and yung pagmamahal ko sa trabaho ko. So kung mahal ka talaga ng tao, parang mamahalin Ba't ka hindi mo yung- direkta si Joseph na ang katabi mo? Di ba? Pati Alam niya na sabi po ka kasi nila. yun. Nasabi ko na po sa kanya. Alin? Anong sinabi mo sa kanya? Alam na, kilala na po kasi ako ni Joseph eh. So parang, alam niya na po yun. So parang, tsaka, Hindi namin alam. Good job, Tita Aster. hindi tita kasi natatakot na kasi ako. Ayoko na kasi parang kaya yung focus ko ngayon doon na lang sa bagay na hindi ako masasaktan. Halak Doon na lang tayo mag-focus. So, kung may mga tao man na gusto pumasok sa buhay natin, kailangan yung respect and yung di ba, sa'yo. So, parang, basta yun na yun. Kasi, Joseph, pakiclear mo nga sa amin. Kasi medyo naguguluhan kami sa sagot ni Ren eh. Joseph, you wanna say something? In short lang po, nag-iingat lang talaga siya. And yeah, siguro, when it comes to maturity kasi, hindi ka lang basta sumusugo, di ba? You wanna test the waters first. So right now, she's smarter. At gusto niya siguro ayusin lahat ng bagay sa buhay niya. And of course, syempre, to be with someone, magkaroon ng isang relationship, that's so big. Kasi hindi lang yung taong yun yung makakasama mo, kundi yung values niya, yung ways niya, kung paano siya, kung tamad pa siya, masipag pa siya. So lahat yun, kukunin mo yun. And so at this point, naiintindihan ko si Ren. Kasi feeling ko nandun din ako sa life ko na parang, you don't just wanna rush things. You wanna make sure na maayos lahat, especially yung magiging partner mo at magiging kasama mo sa buhay. Actually, yes. In a way, naiintindihan ka namin. Pero babalikan ko ulit ha. Kasi sorry dahil interview ko kayong dalawa exclusively. Okay, tinanong ko kayo. Ay, tinanong kita, specifically ikaw, Joseph. Is Ren girlfriend material? Ang sinagot mo ay Wife. pakilakas lang please. Wife material. Oh yes, diba? I think nasa tamang edad na po siya. And kailangan na lang i-improve yung cooking skills niya. Tapos ready na talaga siya. Okay, sige, pagbigyan ko na nga kayo. Ayaw nila ako tamtanan, no? Pero ang gusto ko lang itanong, kasi nabanggit mo rin na ilang taping days to go na lang, ano ang mamimiss nyo sa isa't isa? yung mga hindi. Ano po, tita? Actually, alam niyo po, yung episode 17 and 18 po, honestly, hindi ko siya binasa. Hindi ko siya binabasa. Sinasabi ko po sa kanilang lahat yun, hindi ko siya kayang tapusin talaga. May problema po ako doon. May problema ako sa pag-detach sa mga bagay-bagay at sa mga tao. Kaya nga magabi sa dating, sabi ko, magpaka-mysterious girl kaya ako today, wag ko sila masyadong kausapin para ma-detach ko na yung self ko. Kasi hirap na hirap lang ko lagi doon, lalo na kapag matagal ko nakakasama yung mga tao. So, Mga tao or is there a specific person? Bakit plural yung mga tao? sila po lahat. Sila po lahat. Kasi honestly, lahat talaga sila napalapit talaga sa akin. So, lagi akong may problema doon na paano kumalas, paano bumitaw. Kasi, yung ganun talaga eh. Pag napalapit sa puso mo, so parang okay, diba? Hindi mo na sila masyadong makikita. So, kailangan mo ulit sanayin yung sarili mo na wala sila. So,
Kasama dun sa mga tao si Seth. Siyempre po tita. Kasi of all people naman si Seth, siya talaga yung pinaka-na-attach ako eh. So, yun yung pinakamalaking challenge din for me na paano ko ulit sasanayan yung sarili ko na okay, hindi na kami lagi magkita. Kasi ngayon, halos everyday, magkasama po kami. Pero I guess yung friendship naman, hindi naman mawawala eh. So, yun yung importante. Yung friendship namin, alam ko, solid. Joseph, anong mamimiss mo? Well, of course, I'm gonna miss our bonding moments. Kasi, alam mo yung parang pumasok sa bagong trabaho, tapos nakakita ka ng best friend. And ganun eh, parang she's like my bud. You know, every time I go to the set, I'm excited. Kasi alam ko, you know, may kalantaran ako, may kachikahan ako, may kasama ako sa kalokohan. And at the same time, you know, kasama ko pa siya sa pag-angat when it comes to doing great scenes together. And yeah, I'm gonna miss her for sure. But like I said, sabi ko naman sa kanya, nandito lang naman ako palagi. Anytime, I'm just a text away. So, and I'm very positive na, you know, marami pa kami gagawin. That's why I'm not really worried. Hindi ako nasesipangs because, yeah, there's more to come. Lastly, sige, last na lang kasi marami pang gusto magtanong. Lastly, anong nabago sa inyong dalawa doing this series? Ako tita, aminado po talaga ako. Ako yung tipo ng tao na minsan immature po ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Correct. Although, as in, lagi nauuna yung emotions ko talaga kasi sa utak ko. And nung nakilala ko si Joseph, at dito sa buong project na to, ang dami ko talagang pinagdaanan. In a span of 4 or 5 months, sobrang dami kong pinagdaanan. And naging dahilan si Joseph kung bakit naging mature ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Magiging honest ako, lagi ko talagang iniisip na parang, oh nga, dati ganito ako. Pero ngayon, dahil nandiyan siya, ginagayad niya ako eh, tinuturuan niya ako, dapat ganito, dapat ganyan, wag ganito, wag ganyan. So parang, naging mature ako in a way kung paano ko ina-handle yung mga bagay-bagay. So, Well, ako siguro pagiging, parang mas naging mapasensya ako. It's patience talaga, patience. Hindi, you know, like what Ren said, hindi ka dapat maging emotional palagi. Hindi ka dapat mag-focus sa sarili mo. You have to ask, ano kaya ang nararamdaman ng tao? What if I put myself in her shoes? Anong mararamdaman ko? So parang, siguro yun, yung pag-iintindi ng, mas lumalim yung pag-iintindi ko when it comes to like relationship, to people. And yeah, I'm thankful kasi, you know, natuto rin ako kay Ren na yun, mas humaba yung pasensya ko. Feeling ko mas naging maluwag yung loob ko na parang hindi na ako ganun ka-selfish when it comes to just focusing on myself. But sometimes you have to understand the other people para mas maintindihan mo yung kabuuan. Thank you sa pagiging honest and of course, congratulations and good luck sa next project niyo. Thank you. Thank you so much, Tita Aster. More projects to come for sure, but this is the chance na para makita kayo, hey, this are good enough. Will be good in the project as well. So, let's manifest that for it to happen. Up next, let's have a TikTok content creator, Princesa Suji. Hello, good morning, good afternoon po, mom, dad. Since, charot lang po. So, since na-mention niyo po na you are aiming for season 2, so if ever na mapagbigyan kayo ni Viva ng season 2, ano yung parang pinaka-exciting scenes na gusto niyong gawin from the novel? To be honest, hindi ko pa nababasa yung season 2. So, yeah, but I feel like mas magiging challenging yun. We need to step up. Mas kailangan may ipakita kami kakaiba. And yeah, looking forward na sana, you know, magdilang Amerika na sana matuloy ang season 2 if you guys will stream legally. So,
Ito yung Vivo One, guys. Streaming. Yes, ako din, actually same. Hindi ko muna binasa yung book 2 kahit na nung tapos ko yung book 1, gusto ko basahin agad yung kasunod. Kasi di ba, alam niyo naman, yung kwento, di ba? So parang, binigay ko yung self ko na basahin kasi una sa lahat ayoko mag-assume. Ayoko din mag-jinx kung di ba, kung meron man. Pero based kasi sa mga nababasa ko online, parang mas magiging challenging nga siya kasi si Amy, mas parang magkakaroon na siya ng maturity and mas makakakita tayo ng iba't ibang range niya eh. Mag-iiba-iba siya ng personality, may mga ganon. So very exciting, honestly. So sana marating natin yun. Looking forward and manifesting. Kung mag-stream kayo legally, totoo, and kailangan niyo po kami tulungan dun sa part na yun, na sana mas spread natin yung awareness. Na sa Vivo One na po talaga dapat manood yung mga tao. And magtulungan tayo kasi nag-work siya, guys. Nag-work siya, kaya nga diba, sabi nila, number 1 daw. So, maraming salamat sa inyong lahat. As in, malaking bagay kayo kung bakit nandito kami ngayon. So, maraming salamat. Okay,